Oy, musta? Marami ka bang pagkakamali? Hindi ka nag-iisa. Sa totoo lang, lahat tayo, may mga mistakes sa buhay. Eh, ang question kasi dyan ano bang ginawa natin sa mistakes na yan? Okay, well, first and foremost, remember that our mistakes do not define us. Hindi naman yan ang period ng buhay natin. Sabihin na lang natin na kasama yan sa journey natin. Pero isipin din natin na kailangan lahat ng pagkakamali natin, dapat pagnilayan din. Alam mo itong Holy Week na to, naalala ko ang kwento ni Judas Iscariote, no? As compared sa kwento ni Saint Peter. Ano ba ang pagkakaiba o pagkakapareho ng dalawa? Well, first and foremost, alam naman natin na dun sa parte na huhulihin na ang ating Panginoon, no? Jesus, ay alam naman natin na for 30 pieces of silver, ipinagpalit yon ni Judas Iscariote. Ang tagal ng kanyang pakikisama o pagiging apostoles pa, diba? Kay Jesus, at ipinagpalit yun for 30 pieces of silver, no? Sa halagang 30 pieces of silver. Noong araw, ang halaga ng 30 pieces of silver is equivalent to the cost of a slave. Yan, no? So, sabihin na lang natin na para ka bumili ng tao o pinagbili mo ang isang tao, at ang malupit dyan, hindi lang basta kakilala mo. Isang tao na dapat pinagsisilbihan mo, di ba? Dahil siya ang Panginoon. At siya ang Panginoon mo. So, nung time na yan, siguro, for some reason, hindi siguro maintindihan ni Judas kung bakit niya nagawa yun. No? Pero alam na alam ni Jesus yun, hindi ba? Sabi pa nga ni Jesus, ay, sana yung taong yun na magbe-betray sa akin, o yung ngayon tawag natin yung huhuda sa akin, ay sana hindi na ipinanganak. You know, si Saint Peter, sinabi niya rin kay Jesus, no? Sabi niya, hindi ko gagawin yan. Hindi kita pababayaan, no? Hindi kita i-deny. Pero sabi ni Jesus, hindi. Pag, kumbaga, yung manok, o yung rooster, di ba? Siya ay magko-crow ng 3 times, no? Titilaok ng 3 beses. At bago mangyari yun, ay i-deny mo ako ng 3 beses. Okay. So, these 2 men actually betrayed Jesus. Pareho sila. No? Anong pagkakaiba nung dalawang yan? Well, si Judas o si Judas, una-una, sabihin na lang natin, ni-regret niya rin no? Yung kanyang pagkakamali. Ganon din naman si Saint Peter Si Pedro ganon din. Ni-regret niya rin. So pareho, di ba? Pareho nagkamali, pareho nag-regret. Pero si Judas kasi hindi humingi ng tawad sa Panginoon. Di ba? In fact, di ba, sa kwento nga binitay niya yung sarili niya. Di ba? Nag-suicide siya sa sobrang guilt niya. Pero sa totoo lang, all he had to do was to say sorry and make amends. But that is what Saint Peter did. Ang ginawa niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon, nagsisi siya ng husto, and he made amends for it. In fact, sa sobrang amends na ginawa ng santong ito, Saint Peter, talagang naging martir pa siya, no? So, ano ba ang equivalent nito nung kwentong ito sa buhay natin? Alam nyo, ang buhay ng dalawang ito ay maaaring pagpilian din natin ng ating path, no? Ng ating gustong tahakin na landas. Siguro, bawat isa sa atin ay may pagkakamali, at ang pagkakamaling ito ay maaaring sobrang laki o hindi masyadong malaki.
pero sa mata ng Diyos ay pagkakamali pa rin. Ang gagawin natin, number 1, is to ask for forgiveness. Me as a Catholic, and I would recommend to you to go to confession. Why? Because during confession, wherein you, of course, you have a good confession, you ask God to forgive you through the priest. At maganda nga din, sabihin mo na rin pati lahat ng nakalimutan mo ng kasalanan. Lahat ng hindi mo matandaan na kasalanan, ay ihingi mo na rin ng tawad. Pwede naman yun. Because it is a chance for you to have a new day, no? A new chance. Kasi mabigat din yan eh. Pabigat din yan. Alam mo ba na ang bawat kasalanan natin, kumbaga sa cellphone, nagiging choppy ang signal tuwing nagdarasal tayo. Pero pag magaan ang ating kalooban, ang ating puso, at wala siyang bahid ng kasalanan, dinig na dinig natin ang sagot ng ating Panginoon sa ating mga dasal. And most likely, ang sagot niya ay yes. Hindi lang natin siguro naririnig at hindi natin nadidinig ang kanyang exact plans for us. So by asking for forgiveness, ang kasunod po nito ay talagang kailangan magsisisi tayo at pipilitin natin na baguhin ang ating buhay. Hindi ba? Yun ang totoong repentance. And siguro, dalas-dalasan na rin natin ang confession. Once a month, wag naman once a year lang. Siguro naman kahit once every quarter kasi wala namang tao, walang kasalanan talaga eh. Because by making amends and accepting that that we are sinful, that we have sinned, and we ask God to forgive us, it only means that we are humble enough to say that we are sinners. At yun ang gusto-gusto ng Panginoon. Yung magiging humble tayo, aaminin natin na tayo nagkasala, at ang pinakagusto niya ay magbabago na tayo. Magbabago tayo ng buhay. Sabihin na ng iba, napakahirap gawin. Actually, it only means na mahirap isipin. Pero once we start doing it, daily naman yan eh. Baby steps lang tayo. Unti-unti. Ano ang matatamo natin? No? Bukod sa answered prayers, natitiyak ko sa inyo na for each and every time that we are full of grace, meaning wala tayong bahid ng kasalanan, at humingi tayo ng kasagutan sa ating mga tanong during yung pagdarasal natin, ay madidinig po natin ang ating Panginoon. And not only that, always remember that sinasabi nila, di ba, that life is short, enjoy it. Pero tandaan natin, eternity is forever. We have to prepare for it. And by going to confession, that's where we start. We are building our forever. Kasi totoong may forever. And it is eternity with God. So let us prepare for it. Especially this Holy Week, let us remember that we are mere mortals. We sin. So therefore, we have to admit our sin, ask for forgiveness, and rectify our mistakes. And of course, kailangan we have to make amends. Yun lang po. God bless sa inyo.